Yun, no? So, ang next naman natin na pag-uusapan ngayon is yung mga tabs. Ito, dashboard tab, transaction tab, sales tab. Basta dito. Ang mga tab, dito na yung mga module. Module tawag dito sa iba eh. Pero tab siya sa QuickBooks language. Client overview, wag niyong pansinin yan. Dashboard, ito yung dashboard na makikita nyo, dashboard tab. May cash flow din to na report. Tapos, transaction tab, ang makikita natin dito is bank transaction, reconcile, rules, chart of accounts, recurring transactions. Ang recurring transactions dito yung mga in-expect na paulit-ulit na mangyayari. Diba? May receipt payment ba dito? Hindi ko alam. Wala. Wala pala. Okay. So, usually ako hindi ko pa masyadong nagagamit to dito sa Pilipinas sa setup. Pero madalas kong maranasan to sa US ng mga clients. Basta itong recurring transactions, ginagamit ko siya sa mga paulit-ulit na in-expect mong mangyayari. For example, subscription, sisingilin ka nito, merong bill na napapasok, ganun. Dito yon recurring transaction. Chart of accounts, napag-usapan na natin to kanina. Ang rules, applicable lang to kapag nakakonect yung bank account mo. Mahirap siyang i-demo ngayon, especially sa Pilipinas, hindi naman lahat ng mga bank account nakakonect. Pero yung ang rules is yung mga sa glimpse lang. Ang rules ay ginagamit sa mga paulit-ulit na expense na pumapasok sa bank account mo. For example, sa City Hardware kang madalas na bumibili ng supplies at ginagamit mo yung specific na card mo na debit na nakakonect sa checking account mo, syempre magre-register yun sa City Hardware lahat ng mga transaction, di ba? So, doon papasok ang QuickBooks Online na kapag mga ganong mga paulit-ulit na mga transaction o same naman na vendor, magsasuggest siya na i-automatic siyang i-categorize na kung supplies yun, hindi under supply siya. Hindi mo na kailangan i-manual na input. Pero yung rules, hindi pa siya applicable talaga dito sa Pilipinas eh. Sa pagkakaalam ko. Kasi yung mga bank account naman natin, hindi pa lahat nakakonect dito sa QuickBooks. Reconcile, hindi rin siya masyadong pwede pala. Yung reconcile dito nyo ibabangga yung every monthly na billing statement. I mean, bank bank statement tsaka yung credit card statement dito nyo i-reconcile. Pwede siya. Bank transactions dito nyo lang makikita yung mga nakakonect. Pero yung mga hindi nakakonect hindi nyo makikita. Sa chart of accounts lang siya makikita. Sales tab, ito yung related sa sales. Yung overview, yung pangkalahatan, overview ng sales. Diba dito, mga reports yan. All sales is all sales. Dito yung makikita yung mga quotation, unbilled income, tsaka overdue invoices, open invoices, tsaka recently paid. Dito nyo yung makikita yan. Invoices related lang. Quotation related lang. Customer related. Dito yung mga database ng mga customer. Tsaka product and services. Dito nyo i-input yung inventory nyo, mga servisyo nyo. Nakalagay na rin anong low stock tsaka out of stock. Tsaka dito lahat makikita nyo yung mga yung mga servisyo tsaka inventory nyo dito yung makikita yan. Expenses, dalawang tab lang to. Expenses tab tsaka supplier tab. Supplier, dito yung makikita yung magkano utang nyo sa isang supplier. Tsaka database din ng supplier, dito yung makikita. Reports, ito yung mga exciting na sobrang daming reports ng QuickBooks Online. At lahat ng to
napaka flexible, pwede mo pang i-customize based sa anong gusto mo mangyari. At lahat ng reports na nandito, napaka-useful talaga sa negosyo. Dito mo malalaman yung mga shares, profit and loss, mga receivable mo, mga payables mo mong darating. Basta mga reports na hindi mo akalaing useful sa negosyo mo o magagamit o ma-encounter mo sa negosyo. Dito na lang kayo talaga magsasawa. Napaka-rami talagang reports na napaka-useful para sa negosyo. Performance center, yung mga snapshot, mga charts, dito mo na makikita yan. Employees, employee list lang naman pwede dito. Database siya ng employees. Projects. Ano siya? For advance na to eh. Huwag nyo muna isipin na project. Tini-disable, ini-enable to eh. Budget tab, dito kayong mag-set ng budget at ang pagbabasehan yung database is yung mga nakaraang data. For example, mag-create kayo ng budget for the month of January 2025. Siyempre, ang babalikan ng QuickBooks, yung budget nyo or yung expenses or income nyo nung January 2024. Tsaka, pagtutugmain nyo siya kung para malaman yung reasonable ba yung magiging expense nyo tsaka income nyo for the month of January current. Ganyan kagaling QuickBooks Online. Basta magaling. Taxes, dito nyo set up yung mga VAT. Lahat. Ng mga taxes related sa inyo, sales tax, VAT, o yung mga taxes na kailangan every transaction, especially sa mga purchase, tsaka pag-less ng VAT control. Dito nyo set up yan. Tsaka may accountant, wala na to. Tsaka yung apps, kung i-connect nyo sa Shopify nyo, o basta maraming apps dito. Pero sa mga, especially sa mga kasosyong may Shopify, para sa inyo to. Pwede nyo i-connect kasi sa Shopify to eh. Tsaka sa may mga POS, ito, Shopify. Sa may mga POS, especially yung Loiverse, pwede rin dito integrate yan. So, yun lang naman yung mga tab na nothing special. Ano lang, mga basic lang. So, okay. Proceed tayo sa next.